YouTube, Genie here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. So today, we will create another NFT game review, and ang title ng game na to ay Speedstar. Isa rin ito sa nire-request ng ating community nung live stream natin. So, isa na naman itong karera game, guys. So, meron na kayo or familiar na kayo sa mga karera game na mga existing. So, dumadami na sila. Ang gimmick kasi ng mga ganito, click to earn. Pero syempre, dahil dun sa graphics and everything, nagiging mas entertaining siya compared dun sa mga nauna na hindi naman ganun ka-entertaining talaga. Pag kinlik mo, makukuha mo lang yung reward tapos na. Etong mga ganito, medyo may animation sila. So, kahit papano, 'di ba? Na-enjoy mo pa din yung pagkita mo, yung pag-earn mo sa mga larong ganon. So, if you're new to my channel, guys, please do not forget to click that like, that subscribe, and click the bell para lagi kayong updated sa mga announcements, game reviews, anything and everything NFTs. And syempre, guys, every Sunday, meron tayong giveaway raffle. So, every Sunday at 8 p.m. Okay? So, make sure to be active and like, comment, share on each of the contents na ina-upload natin para kahit na alin dyan ang gamitin natin para sa raffle, meron kayong entry. Okay? So without further ado, guys, let's get it on intro! Okay, game. So, eto na. Landing page ng Speedstar, guys. Link will be in the description of the video. Speedstargame.com ang kanyang website. So, make sure na i-click nyo na lang yung link para hindi na kayo maligaw at kung saan-saan pa mapuntang mga phishing websites. Okay, for your safety na din. Okay, so, umpisahan natin by doing a review ng website nila and then silipin natin yung mga nasa taas na yan. Ang gusto ko makita dito yung white paper din nila para makita natin ano yung meron dito sa game na to. And meron na tayong pack, guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, gusto kong subukan to dahil very interesting din to. Kaya sabi ko nga, mas mura din dito, guys. Mas mura yung yung entry niya. And so far, based sa research ko, spoiler alert, mukhang naman siya, mukhang legit naman tong project na to. So, tingnan natin. Ayan, guys. Speedstar, Genesis sale nila. Ayan yung 1,548 horses in stock ang sabi niya. So, balikan natin yan mamaya. Punta lang muna tayo sa home. Ayan. So, born to be a speedstar, you can manage a racehorse ranch. Your goal is to improve your ranch and race horses to win races and earn rewards with the biggest prize pools. Ayan. So, Speedstar, guys, is a simulation game. You take on the role of a player in the Starverse. In this universe, you can be anything you want to be. The game is developed by the Hell Factory team, and the game will run on the high-performance network Harmony One. Guys, hindi ito Binance Smart Chain, hindi ito Polygon, hindi rin to yung mga Solana or Ethereum. Harmony ang pangalan, and I will put the details kung paano ninyo mai-add yan sa MetaMask ninyo to make it easier or to make your lives easier na din naman. Okay? So, game flow, yan, build a horse farm or race horse farm, collect NFTs, train your race horses to participate in the competition and receive great rewards. So, yan yung niya. And makikita din ninyo. So, nakita na ninyo nakita na rin niyo yung introduction kanina, di ba? Parang kumbaga, ang gimmick niya is talagang karere, di ba? Cartoony ang niya, ang graphics. Pero gusto ko yung pagkakinis ng niya pagkakinesa ng mga kabayo. Ayan tingnan niyo, di ba? So, yan, akala ko cheese tong na to tong gimmick na yan. Ito, yan, gold pala. Okay, so yan. Wild Horse Run, Speedstar Expedition Mode, and the story. Ayan, balikan niyo na lang yan. Okay, so Genesis sales. Selling the Horse of Origin, there will be only once from now on. Only those who possess the Origin horse to have the right to create a variety of horse breeds of fine horses for sale in the marketplace. And the details of the sale of the 10,000 Origin horses are as follows. So ito, for sale is 8,989 horses. Holder airdrop, 777 horses. General airdrop is 234 horses din. So, kung nagtatanong kayo, guys, meron bang IDO
itong game na to, wala silang IDO. Okay? Ang token na gagamitin natin dito is horse. One pala, one. Ano bang horse na pinagsasabi mo? Okay, so yan nga, wild horse pack, race pack, and ranch pack ang meron dyan. Alam ko may stable pack din. So sale packs, buy horse packs now. We have option to sale all 3 packages of origin horses. So Genesis sale yan. And then, tingnan natin yung white paper nila, guys. Nasilipin din natin, may nakita akong game flow kanina. Baka helpful din yun sa inyo. So, yung tokenomics natin. Ayan, JOC tokens. Speed and yung star token. So, mga ano niya, parang in-game tokens nila, guys. And yung parang itsura nung ano niya, yung parang icon ang gimmick niya. So, the utility token for players, itong JOC, is mainly used for character development of the players, such as vocational skills, character development, or upgrades, and used to restore a character's work, fatigue, or used to purchase items related to the player. All the mentioned activities of the players require JOC, o parang Jack yata ang ano nito. So, yan ang ano niya. Ayan, natin. I-zoom in natin para kahit pa paano. Ayan, JOC token. So, mastery rank, training, energy restored, consumable items. So, ayan, fast restore para dito. Mastery stats. So, parang training nga siya. And then, mastery rank, downgrade, XP table. What downgrade? Ano yun? But, di ba upgrade dapat? No? Okay, gameplay, XP is equivalent to parang mastery rank. So, yun yung flow niya. So, JOC token, tingnan natin uli yan. Zoom out naman natin ngayon. Okay, so, JOC tokenomics, tickers, JOC contract address, wala. Chain is Harmony 1 and HRC 20. Max supply is 300 million JOC. Distribution of JOC token is split into 2 parts to enable circulation throughout the game and outside the game. With the first part being divided to, ayan yung gimmick niya. Okay, so yan yung JOC token. So, wag na natin, tingnan natin JOC reduction. Token mechanism as JOC is a limited token. In order not to run out of liquidity in distribution, the JOC is used mechanically within the game. Will be added equally to both pools to maintain that liquidity. So, level up your career path, energy restore. Yan yung pinagagamitan ng JOC. So, speed naman. Ayan. So, wala rin siyang contract address. As I've mentioned, 1 ang ano niya, chain. So, max supply, unlimited supply. Distribution of speed tokens is split into 2 parts to enable circulation enough throughout, inside, and outside the game. With the first portion being shared to initial pool, and then players have to mine only from game. So, period 1 and yung 100 million speed. Game reward is 100%. So, yun yung speed. And yung reduction niya, tingnan niya natin. Speed tokens burning system is mainly based on in-game play, which can see from the details of the various system in the following information. So, game flow, and ranching, breeding, horse race, build your farm, nurture, train horses, and racing. So, yan yung mga gimmick niya. Actually, it will make more sense, guys, pag lumabas na yung ano niya, yung gameplay niya para i-demo natin mismo sa inyo kung paano gumagana, paano yun nakukuha yung token na yun, anong utility ng token na yun, saan ginagamit yan. Yung mga ganong mga gimmick natin. So, star token naman, star tokenomics, yan, 30 million star ang max supply. Star token distribution can only be obtained from within the game. Initial distribution rate is as follows. So, 20% speed star gameplay. Ayan. And then, reserve for Starverse. May Starverse pa sila. Ano kayang ano nun? Ano kayang meron dun? So, may 8% na reserve fund, 5% para sa investors, 4% for drops, and 7% for development funds. So, yan yung distribution niya. Okay, development funds, distribute locked. Yan yung ano niya. Mga gimmick niya. And star reduction. So, horses staking for owners of horses, staking them within the farm requires star tokens. Horses staked amounts are based on the following star token holding. So, yan yung ano niya. 2 horses ang benefit. And then every 1 star staking, 1 plus 1 horse stake. So, gusto ko talagang ano to. Yun yung gusto ko makita mismo sa endgame para
Hindi tayo nanghuhula. Ano yun? Ba't ganun? Anong itsura nun? So, para saan yun? Yung mga ganun ng mga ano eh. So, ito yung mga breeding. So, breeding hanggang 9. Ayan o. Horse breeding needs both a male and a female horse. In part of the time to breed, that depends on the breed count of the female horse only. As a male horse, he has a breeding condition 18 up to 18 times ang gimmick. So, ibig sabihin 18 times pwedeng gamitin yung lalaki. Tama ba? So, parang tumatanda siya. Parang ganun ang gimmick nila. Okay, so breeding count spend. Yan yung first. Stars 1, speed is 500. And then, habang tumataas din ang tumataas yung mga requirements nila. Okay, so yan, breeding rewards. So parang dating guys, triple token din tong ano na to ha, tong game na to. In-game token na ano niya. So, malalaman natin if this triple token game would also be like one of the other games that we are playing na very successful naman in terms of sustainability. And kahit na tumaas or bumaba, sana maano nila, ma-maintain nila yung maayos na presyo, 'di ba? Kaya tingnan natin kung ano yung magiging destiny or fate nitong laro na to. Pero high hopes pa din. As long as legit, as long as na-maintain naman ng developers ng maayos yung games, I think ano naman, we will be in good hands, 'di ba? Iba pa rin yung hindi greedy yung mga developers kasi iba yan ang parang pera-pera lang sila, and then they're just in there para sa short term na parang pagkatapos ito pagka natuyo na and everything babay na, akin na yung pera ninyo, bala kayo dyan, parang ganun sila. So eto sana naman hindi sa katulad ng mga nakilala nating mga click to earns na mga game na pagka bigla na lang nangiiwan and bigla na lang talagang nanakawan tayo. Doon tayo natatalo talaga ng mabilisan. Kaya mag-iingat kayo pagka mga ganon. Ito para sa akin okay naman so far, pero do your own research pa din kasi siyempre iba pa din yung kayo yung sumisilip sa mismong game. Tingnan niyo yung mga nila, yung tawag dito, yung mga socials nila. Salihan niyo yung mga Telegram, mga Discord, mga ganyan, para updated kayo and silipin niyo kung kamusta yung community, kamusta yung temper ng community. So yan, Wild Horse, may land to, tingnan natin yung land nila, pero I think hindi pa na ilalabas yan. Land system is as important to this game as racing. The land is mainly used for farming, whether it's stables, things to train, or facilities that will help you gain income for your farm. To take that income and upgrade your farm. So yun yung lands. I wonder magkano yun pagka nilabas. Itong race course ba, nagbebenta ba sila? Ayan, horse racing games and race courses belong together. The development team would like to give the players an opportunity to own the race course. Ayan, so mukhang magbebenta rin sila niyan. Looking forward tayo dyan. Sana makauna and sana affordable naman. Kasi lalo na ngayon medyo bagsakan pa. Hindi pa masyado na-recover yung mga token, yung mga games. So hirap pang humugot yung mga tao ng pondo, including ako. Yung portfolio natin medyo namumula pa din hanggang ngayon, kaya hindi tayo makapag-out kasi sayang naman, you're selling at a loss. So hopefully maging maayos naman, hopefully umangat ulit. So yun, at balik tayo ulit sa mismong website and silipin natin ano pa ang mga pwede nating silipin dito. Game flow, tingnan nga natin to. Ayan, na pala natin. So story, Genesis sale. So Genesis sale na tayo guys. Tapos na tayo sa white paper. So yan. Pwede natin i-connect yung wallet natin. So i-connect natin yung wallet natin. Kasi guys, ang gamit ko dito is yung Trezor wallet natin. Para safe din. Yun ang ano ko dyan. Kumbaga, hindi pwedeng mailabas yung mga yung mga assets mo nang hindi mo ina-approve dun sa hardware wallet mismo. Okay, so yan na. Medyo lang yun. May extra steps lang talaga pagka nagla-login ka, pagka naka-Trezor ka, kasi nga may ina-approve ka dun sa hardware na yun. Pero, mas gugustuhin ko na yun kaysa kakabaka-baka na bigla na lang, di ba, mawala yung mga gimmick mo nang hindi mo namamalayan. Sayang naman. Ang isang wild horse pa naman ngayon guys, 15K. Okay? Yun ang initial investment dito. 15,000 per horse. So,
significantly lower pa din yung ano na yun, yung entry compared dun sa Pegaxi. So, yun ang ano niyan. Pero sikat na sikat kasi yung Pegaxi ngayon. Kaya yung mga tao, ang daming mga gustong pumasok. Pero anyway, ito. I-unpack natin para malaman natin kung ano yung makukuha na. Sana naman swerte, guys. Sana naman swerte. Ayan na po. Woo! Yes! Ano to? Rare! Woo! Yes! Ayan o guys, oh. Rarity is rare. Ayan o, ito nasa ilalim lang ng ano ko. Woo! Okay, so may isa pa tayo guys. May legendary kaya yun. Sana may legendary! Ito guys ah. So wala siyang walang gas fee. Pikit muna tayo. Pang matindihan to. Diyos Mariosep. So, ito common to guys. Well, ganun talaga. Pero, at least meron tayo isang rare, di ba? So, ito yung dalawang ano natin guys. Kaso lang, parehas yata silang female. Ayan o, tingnan nyo. So, ang max, tingnan nyo, ayan, 20 ang max nitong, ang level ng ating common. And then, yung rare is 10. Level 10 ang ano niya. Pero ito na yun, taas ng stamina niya, 16. 6 out of 50 yung speed. May pedigree pa siya. Ayan. Parang, okay to guys, oh. Oh. Breed count, syempre, virgin. And then body common, tail rare. Ayan. So, parang ang dating, ano siya guys, ha? Ay, may view and AR po. Mukhang ano to guys, ha? Mukhang magkakaroon ng augmented reality ito. Sana magkaroon sila ng app sa sa iOS at saka sa Android para dun natin na malaro paminsan, di ba? Mas madali kasing laruin pag gano'n eh. And then, ano pa mga ano natin, pwede nating silipin dito. So yan, silipin natin yung 13 temper, gate 13. Tingnan natin yung common guys, kung ano pinagkaiba niya. Medyo malayo. Medyo malayo yung ano niya. Medyo malayo yung mga stats niya. So yung history, wala pa yan dahil bagong-bago. Straight out of the box, guys. O, di ba? So grass, minus sa dirt. Ito pang clay at saka pang snow. Ang siguro yun yung strength niya. Ito naman, dirt at saka clay. Snow, minus. Ang daming minus nun ah. So XP, age. Nag-i-age din pala siya oh. Oh, di ba? So yun. Happy na ako guys dahil nagkaroon tayo ng rare ano. Ayan no. Oh, at least hindi siya nagdalawang common kahit papano yung isang 15k natin hindi naman siguro patapon. Yung isa sana naman kahit common siya medyo nasa dulo-dulo naman na pang medyo malapit-lapit na siguro sa uncommon. Okay, so yun siya. Tingnan pa natin kung ano pang mga pwede nating natin dito guys. So, eto. Tayo sa wild horses. Ayan, makikita ninyo. So, connect natin yung wallet natin dito. 1,329 1. So, magkano ang 1, guys? Ito, punta tayo sa maganda, sa Binance na lang. Para mas madali para sa inyo, ano, guys. So, dito rin kayo, bibili ng, ng 1 token. Okay? So, pagka-trade, punta kayo sa Classic. Ayan. Tapos dito, type nyo lang 1 guys. Yan. Kasi syempre, tanong nyo rin yan sigurado. Paano ako bibili ng token yung sino? Yan. To. So dito sa Binance, pwede kang bumili dito. Ayan yung presyo niya, 11 pesos. So 11.6. Yan ang ano niya. So bumaba guys. So mababa yung presyo din niya. So kung nagbabalak kayo na mag-invest din dito. So ito yung ito yung kumbaga dito kayo bibili ng tingnan natin sa CoinGecko kung meron ng 1 dyan. Load mo, go, yan. Tingnan natin ng 1. Meron ba? Ayan, Harmony 1. Yan. So, tingnan natin. Magkano yung isang kabayo?
1,329. 1,329. Ayan guys, so 300. 15,000 na isa. Tapos, yan yung wild horse. So you get 1 horse. Next, kaso to sold out na to. Ayan, sold out na yan. You get 3 horses, 3,987. Sayang, gusto ko nga sana yun na lang eh. Kaso wala na eh. 3,9. Ayan. Pero mas mahal siya. Ayan, 902 eh. So okay na yun pa isa-isa pala kung ganun. O, diba? Pero meron yata ang kasamang stable to. Ayan oh. Kaya mas mura. Parang ganun ng ano niya. Ito, ranch. So, 7,973 naman to. 7,973. Tama ba? Tama ba yung presyo natin? Baka 7,973. Tama. Ayan o. 90K ang ano niya. Bale. So, 90-ish K. Tapos, ranch yan. And then, ito stable. So, sold separately siya. 443 naman to. 443. Ito sabi nila, pang ano daw, pang staking. Yun ang ano yun ang bali-balita ko. Pero gusto kong malaman at masigurado yan once nagsimula. Ayan yung ano. So, pinaka-perfect sana tong ranch packs. Gusto ko 6 na ano. Pero 90K eh. Pero meron ka ng maraming horses. Saka may stable ka na. Diba? Kung i-compare mo dun sa Pegaxi, isang kabayo pa lang yun halos, 'di ba? Depende pa sa presyo, tsaka hindi virgin yung kabayo na mabibili mo ng ganyan. Parang nasa 100 plus pagka virgin, parang 120K. So ito pa rin, mas mura pa din na option to. And yun nga, excited na ako para sa game launch ito. Wala pa tayong balita kung kailan, pero sana naman magandang ROI nito, magandang dailies, kanong kitaan natin everyday. And syempre, pagka lumabas yung mga yon at yung mga details, sa ngayon guys, ayun pa lang mai-share ko sa inyo. Ang per kabayo is 15,000 pesos or $300 sa ngayon sa presyo ng 1 token, okay? So, pinakita ko din sa inyo kung saan kayo pwedeng bumili. Para sa mga medyo sanay nang maglaro ng NFTs, alam niyo naman yung Binance. Sa mga bago, basic na basic yan. Meron naman tayong mga, may review tayo or meron tayong walkthrough kung paano din yun. Pero gagawa natin ng gagawa natin ng walkthrough, yung pinaka-beginner or basic para sa mga bago, sa mga ngayon palang tatalpak, mabigay natin yung step-by-step tutorial kung paano bibili ng USDT, paano magbibili ng one, paano ito transfer yun sa wallet, and then paano makabili ng kabayo. Okay? So if you're new to my channel guys, please do not forget to click that like, that subscribe, and click the bell para lagi kayong notified sa mga updates, announcements, game reviews, anything and everything NFTs. And syempre guys, make sure to be active. Like, comment, and share para makasali kayo sa weekly giveaway raffle natin. And pag nag-comment kayo, make sure to put the hashtag. Okay, yung hashtag natin is #SundaySlowdownWithChi. Okay, so ilagay niyo yun sa dulo kasi yun ang ginagamit nating keyword para dun sa raffle. So lahat ng mga content na ina-upload natin, ibubunutin natin yan para kung alin man dun yung makuha natin, doon sa nag-comment doon sa video na yun, doon tayo pipili ng winner. Okay? So make sure lahat ng mga videos meron kayong raffle entry. Okay? So hanggang dito na lang muna. I will create another content about Speedstar once it goes out, it goes live, para siyempre magkaroon tayo ng idea kung paano ba yung laro niyan. Parehas ba yan ng isa? Pero tingin ko mas maganda to guys. Ewan ko lang sa tingin ko lang. In terms of yung parang complexity nung laro. Pero yung Pegaxi, all good yan guys. Kasi ako, kumita din naman ako dyan. Yun nga lang, hindi ko pa nailalabas. Pero mukhang pwede na ilabas yun. Okay? So I'll see you on the next. I'm out. Peace!